food cart, online shop, salon, computer shop, travel agency o car for rent. Ilan lang yan sa mga nauusong negosyo sa bansa ngayong taon. Pero ano nga ba ang magiging patok na business ngayong taon? Sa maniwala kayo o hindi, lahat ng uri ng negosyo papatok ngayong taon. Ayon sa financial literacy advocate na si Armand Benko, tamang diskarte lang at pamamahala ang kailangan para maging matagumpay dito. Very common na thought process yan pag papasok ang bagong taon. Ano ba ang pwede kong pasukin na kumikita, na sisikat, na tatagal, papatok sa darating na taon? Alam nyo, kung merong sagot talaga doon sa tanong na yun, malamang hindi sa akin ang gagaling or malamang hindi nasasabi dahil gagawin na lang noong mga papasok sa negosyo. Siguro sagutin ko yan sa dapat na kaugalian o pananaw kapag gustong pumasok sa negosyo. Opportunity seeking, opportunity screening, at opportunity seizing. Mga proseso yon para hanapin, makita yung anong magandang negosyo ang papasukin. Tingnan nyo yung paligid na gagalawan nyo. 100 million Filipinos. Maraming kakain, maraming gagalaw. So sinabi nila, 3 F, 3 T, magandang pag-aralan. Food, fun, fashion. Kasi maraming tao, kakain. Ang Pilipino, maraming klase ng putahe. Fashion, ang Pilipino, miski na walang pera, pumoporma. Kaya baka anything related to fashion. Fashion doesn't mean damit lang. Barberia, salon, mga serbisyo na pangbanidoso o pangbanidosa na tao. Anything related to fun. Transport, dahil ang daming Pilipino ngayon, daming gagalaw from one place to another. Tourism, anything related to technology. Alam nyo, ang negosyo, hindi nagtatagumpay, hindi kumikita dahil kung ano ang negosyo, bagkus kung paano pinatagpo ang negosyo. Sa mga nagbabalak namang magtayo ng pagkakakitaan ngayong taon, 3 ang dapat na maging sangkap nito ayon kay Benko. Pero 3 ang sangkap ng negosyo, marketing, admin, at production. Dapat yung 3 na yan, pinaghahandaan. Paalala naman ni Benko, dapat isipin kung ano ang bago sa inyong itatayong negosyo at kung makakatulong nga ba ito sa solusyon sa pangangailangan ng ating mamamayan. Simple, ang negosyo dapat may inaalok na solusyon sa problema o may pinupuno na kakulangan. Meron kayong inaalok na bago or binabago. So, kung mag-iisip kayo ng bagong negosyo, yun ang dapat na mindset ng papasok sa pagnenegosyo. Ayon pa kay Benko, hindi lang dapat kumita ang layon ng itatayong negosyo. Kapag ako umiikot sa mga seminar ginagawa ng DTI o ng Go Negosyo, tinatanong ko sa kanila, ano ang financial obligation ng kahit anong negosyo? Lahat sila sasagot, kumita. Hindi yun ang obligasyon ng isang negosyo, financial obligation. Yun yung natural na dapat mangyari. Wala namang nagne-negosyo para malugi. Kung kayo mag-uumpisa ng negosyo, dapat ito nasa utak nyo na. Una, ang negosyo nyo maging karapat-dapat pautangin. Ang negosyo nyo maging kaakit-akit bilhin. Para naman sa mga taong namomroblema dahil sa naging gastos nila ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon, huwag mag-alala dahil natural lang ito ngayong holidays. Ngayon, katatapos lang ng holiday season, ramdam natin na butas ang ating bulsa, kaskas ang ating credit card, limas ang ating bank account. Una, namnamin nyo yung stress nyo ngayon. Na sana, same time next year, 2019, January, hindi na kayo makakaramdam kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Pangalawa, try to keep stock. I-recover mo ulit kung ano yung mga dati mong ginagawa. Kung dati ikaw ay nag-iipon, ikaw ay nagpapalago, ikaw ay nagpaplano, now is the right time to gather yourself again. Sana nga if you can involve family members, your spouse, or yung mga anak nyo, lalo na kung marunong ng arithmetic ng anak nyo, addition, subtraction, isama nyo sila sa unang yung discussion sa bagong taon. Pag-usapan nyo ang pera. Huwag iinit ang ulo, huwag magagalit, huwag din
take it for granted na parang hindi seryoso ang pinag-uusapan, mag-meeting kayo among the family. 30 minutes. Ito ang sitwasyon natin sa pera. Ito ang mga gastusin natin sa buwan na ito at sa mga susunod na buwan. Para alam ng buong pamilya, alam ng asawa, alam ng padre de pamilya o yung breadwinner, ano ang pagpupuntahan nitong gamit na tawag pera. Huwag na kayo gumawa ng New Year's resolution, hindi naman natutupad yun eh. Maganda, buong pamilya, merong malinaw na pinanggagalingan at nag-agree na pupuntahan. Nagtip din si Benko para sa mga taong mahilig mag-shopping. Sinabi niya na huwag pumunta ng gutom, highly emotional at ihiwalay ang shopping day sa buying day para rin makatipid. Ang shopping day ay ang pagpaplano ng mga bibilhin sa buying day. Kung kayo naman ay OFW, dating OFW at may kaanak na nagtatrabaho abroad na naghahanap ng kooperatiba, pwedeng sumali sa Kapatiran sa Kasaganaan Service and Multipurpose Cooperative na pinapatakbo rin ni Benko. Kung interesado po kayo, tingnan nyo po yung aming website www.kskcoop.com. Pagtatayo man ng negosyo o patuloy na pagiging empleyado, sa huli, disiplina pa rin sa sarili ang kailangan para lahat tayo ay makapag-ipon sa ating kinabukasan. Tandaan na tayo lang ang makakapagkontrol sa mga bagay na pwede nating pagkagastusang muli sa isang buong taon. Jamie De La Rosa, Newslight.